Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa sagabal sa pag-amin ng katotohanan. Opo mga kapatid sa Islam, lahat ng bagay ay mga tinatawag tayong mga sagabal, na kung saan mag-ingat ang mga Muslim. Kasi po, nakikita natin sa kapaligiran, lalo na sa panahon natin, mga pangyayari, na ito po ay nagiging sagabal nila sa pag-amin ng katotohanan. Alam naman po natin, ang Islam ay nagtuturo ng mga dakilang katangian. Katangian na kung saan para lamang sa mga malalakas, bilang tanda sa pagtitiwala sa sarili, at hindi lamang kinataglay ito ng iba. Ito po ang kakayahan kung saan haharapin na ang iba na may lakas, tapang at mayroong magandang asal. Ito rin ay katangian kung saan ginagamit natin sa panlipunan, kasi ito ay nangangailangan ng pagkakaisa. Katangian na nagpapaalis rin ng sama ng loob, nagpapaalis ng inggit at nagpapataboy ng mga ibang hinala sa mga tao. Ito po katangian ng pag-amin natin ng ating mga kamalian sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napaka-importante sa ating relihiyon na makilala ang ating Panginoon. Kasi nga siya po ang ating pag-aaminan ng ating mga kasalanan. Kaya sa pag-amin mga kapatid, kailangan meron tayong Diyos, meron tayong pinag-aaminan ng ating mga kasalanan. Allahu Akbar. Kaya napakaganda talaga ng turo sa atin. At meron isang hadith si Prophet Muhammad sallam na banggit niya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudnibuna wa yastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi na Propeta sallam, sumpa man sa aking sarili na nasa kanyang kamay, kung hindi kayo nagkakasala ay talagang alisin kayo ng Allah at magdala ng isang mamamayan na nagkakasala at saka humihingi sila ng kapatawaran kay Allah. Kaya patawarin sila ng Allah. Allahu Akbar. Kaya tignan nyo mga kapatid, ganun na ganun pinapakita ng Allah ang kanyang katangian na Ghafurur Rahim, ang kanyang pagiging mapagpatawad na maawain. Nagkakaroon niya ng kahulugan kapag tayo po ay humihingi ng kapatawaran kay Allah. Pinapakita talaga ng Allah na siya po ay malawak sa pagpapatawad. Kung hindi kayo nagkakasala, anong purpose ng pagkalikha? Gusto ng Allah, ganun ang pagkalikha. Ang pagkakasala na humihingi ng kapatawaran. Hindi pagkakasala na hindi ka naman humingi ng kapatawaran. Hindi, ayun ang ayaw ng Allah. Ang gusto ng Allah, nagkakasala ka, ngunit humihingi ka ng kapatawaran. Kaya pag-amin ng mga mali kay Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, ay napaka-importante po ito. Kasi nga dito, nagkakaroon tayo ng pagiging alipin. Naunawaan natin ang ating Panginoon, ang tagapaglikha, na siya po ay may kapal. Siya po ang mayroong pagpapatawad. Kaya po mga kapatid sa Islam, walang tatanggihan sa sinumang umaamin ng kanyang kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Walang tatanggihan kahit si Satanas kung humingi lamang ng kapatawaran, ay talagang tatanggapin siya ng Allah, pero nagyabang siya, nagmalaki siya. Kaya po hanggang sa
huli niyang hininga, hindi talaga siya hingi ng kapatawaran. Kaya yun, isa sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfirli, faghafara lahu, innahu wal ghafurur rahim. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagsabi, aking Panginoon, tunay na inapik ko ang aking sarili, kaya't patawarin mo po ako. At saka pinatawad naman siya ng Allah. Tunay na siya ang mapagpatawad na maawain. Tignan nyo mga kapatid, ganun pala kasalanan. Ibig sabihin, normal lang nagkakasala tayo, ngunit humihingi ng kapatawaran. Hindi normal lang nagkasala tapos tuldok, mali yun. Dapat aminin mo talagang kasalanan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, walang tatanggihan sa pag-amin ng kasalanan kay Allah. Alam niyo, ang mga sagabal lang sa pag-amin ng kasalanan natin kay Allah ay ang shirk at ang kupur. Ang dalawa na ito po ang mga sagabal sa paghingi ng kapatawaran kay Allah. Kasi nga, sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan. O kaya, naniniwala ka nga kay Allah, pero hindi ka naniniwala sa mga batas niya. Ganun din yan. Ang iba kasi akala nila, shirk ang pinakamalaking kasalanan. Hindi nila alam, meron pang kasunod yan, yun ang kupur. Ang kupur nga, ang pagtatakwil, kahit isa sa mga batas ng Allah, kahit isa sa mga batas, lahat yun kapag kung nagtakwil ka sa isa, ay talagang tinakwil mo lahat ng mga batas ng Allah. Kaya nakakatakot talaga kasi may nabanggit si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran patungkol sa shirk. Sabi niya, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang sino mang nagtumatambal kay Allah, kung gayon ay talagang ipagkait sa kanya ng Allah ang paraiso at ang tirahan niya ay ang apoy at wala para sa mga mapang-api ang anumang mga tagatulong. Kaya wala, kahit anong mga kapatid, wala kang tagatulong mga kapatid. Tatanggalin niya ng ahla at ipagkait pa sa iyo ang pinakamagandang patutunguhan. Kaya yun, sa shirk yun. Sa kufur naman, sinabi ng Allah, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sinabi ng Allah, at ang sino mang tumatakwil sa pananampalataya, kung gayon ay talagang mabura ang kanyang mga gawa, at siya sa kabilang buhay, kabilang sa mga talunan. Kaya yun mga kapatid, magsagabal talaga yun sa pag-amin natin ng katotohanan. At ang problema pa, bubulagin ka pa ng mga satanas. Akala mo na iyong mga nagawa ay mabuti. Hindi na pala mabuti. Kaya, ang mga mahalagang pag-amin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, ang mga mahalagang pag-aamin natin sa Islam, na tayo ay mahina sa harapan ni Allah. Na tayo ay mga alipin ng Allah. Na tayo ay nangangailangan kay Allah. Na tayo po ay hindi aamin ka na hindi ka dapat lalampas sa hangganan ni Allah. Kapag ganon ang iyong ginawa mga kapatid, Allahu Akbar, umaamin ka na ikaw pala ay kabilang sa mga nilikha na sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tumatalima. Kaya po, yun ang karapatan yun ng Allah. Pero sa mga karapatan pantao naman mga kapatid, sa kapwa natin, meron ding mga karapatan na kung saan nakakatakot nga ito kasi nga nagiging sagabal po ito sa pag-amin ng katotohanan. Meron isang hadith si Prophet sallam nagsabi, an Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa kullu amrin yu'tadharu minhu. Sinabi sa hadith na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mag-ingat sa lahat ng mga bagay na pinapaumanhin. Isinalaysay ni Abu Ibn Asim na ginawang Hasan ni Albani. Kaya sa hadith na ito mga kapatid, mag-ingat sa lahat na 'Ibig sabihin, pag-ingat tayo sa mga bagay kung saan iniingatan.
Lalo na example lang, ang pera, yaman, kasi nga mga karapatan niya ng tao na merong pinapanagot at iniingatan talaga. At mahirap magkamali dyan. Kasi nga merong kaukalang kabayaran na maging sagabal sa pag-amin mo ng katotohanan sa mga tao. Allahumma musta'an. Kaya nakakatakot mga kapatid. Katulad sa nangyayari sa panahon natin. Nangyari sa ating bansa na nahirapan sila aminin ang kanilang mga pananagutan. Alhamdulillah sa Islam, tinuruan talaga tayo sa hadith. Sabi sa hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sinabi sa hadith mga kapatid, lahat kayo ay mga pastol at lahat kayo ay mananagot hinggil sa kanyang mga kawan. Tingnan sa hadith na ito mga kapatid, medyo talinghaga ito eh. Ang pastol, ibig sabihin, ikaw mayroon kang mga hayop, may mga kambing ka, ikaw ang pastol. Siyempre, inambing tayo sa isang pastol na nagbabantay sa kanyang mga kawan, sa kanyang hayop, kambing, baka, tupa, ano pa dyan. At lahat kayo'y mananagot sa kanyang kawan. Kaya nakakatakot talaga kasi mananagot tayo sa ating binabantayan. Tulad sa panahon natin, kaban ng bayan. Mananagot ka dyan kasi nasa iyo yan eh. Pastol ka dyan eh. Ikaw tagabantay dyan eh. Tapos ikaw, numero 1 rin sa pagnanakaw, udubillah. Kaya mananagot ka. Saan ka mananagot? Siyempre, sa mga tao. Lalo na kay Allah subhanahu wa ta'ala, numero 1. Kasi dito sa mundo, binigyan talaga tayo ng kalayaan. At ang kalayaan na yan, pananagutan din yan, kapatid. Allah musta'an. Kaya ano nangyari sa kanila? Sa sobrang nabubuking na sila mga kapatid, doon na naglabasan ng kanilang mga pagsisinungaling. At alam naman natin mga kapatid, nakakatakot talaga ang pagsisinungaling. Kasi mayroong nabanggit si Prophet Muhammad SAW sa hadith niya. Nasabi sa hadith, Iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalu rajulu yakdhibu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhaba. Sa sinabi ng Propeta Salam na inulat ni Abdullah, layuan ninyo ang pagsisinungaling dahil ang pagsisinungaling ay sadyang gumagabay sa kasamaan at ang kasamaan ay gumagabay sa apoy, sa impyerno. At ang isang tao na nagpapatuloy sa pagsisinungaling hanggat siya'y itatala sa piling ng Allah bilang sinungaling. Sinalaysay ni Muslim. Kaya tingnan nyo, patuloy ka sa pagsisinungaling hanggang magiging sinungaling ka na. Hindi na maniwala sa iyong tao. Kasi nga, panay pagsisinungaling ka. Tingnan nyo, subhanallah, hango na hango talaga sa panahon natin eh. Nangyayari talaga eh. Kasi nga patuloy sa pagsisinungaling sila, kaya isusulat na lang sila ng Allah. Kasama sa hanay ng mga sinungaling. Kaya kahit anong palusot mo, hindi na tatanggapin ng mga tao. Kasi nga, nakasali ka na sa hanay ng mga sinungaling. Kaya tama talaga eh, magdadala sa iyo muna sa kasamaan. At ang kasamaan magdadala na sa iyo sa impyerno. A'udzubillah. Kaya yun, nakakatakot yun. Ito pa mga kapatid, sagabal din sa pag-aamin ng katotohanan ang korupsyon. Korupsyon mga kapatid. Kasi alam naman natin, feedback, kickback, kung ano pa dyan, mga porsyento, korupsyon talaga. Kaya dahil doon, buti ko ang korupsyon nila, ginagamit nila para pantulong sa kapwa. Hindi naman ginagawa ganun eh. Ginagawa lang, pinaglulustay lang nila sa mga kasino. Audubillah. Tapos umaamin pa. Itong napakasakit na marinig mo. Kaya
Kaya yan mga kapatid, yun, nakakatakot yun. Nagiging sagabal yan sa pag-amin mo ng katotohanan. Kaya meron nga sinabi sa Quran mga kapatid, na sinabi ng Allah, "Walladina yatabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yukashuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Nga sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga yaong nanatili sa tahanan ng Madina at pananampalataya mula pa sa nauna sa kanila, kanilang minamahal ang sino mang nagsilikas tungo sa kanila at walang matatagpuan sa loob ng kanilang mga dibdib sa anong pangangailangan mula sa anumang naibigay sa kanila, at nagpaparaya sila sa kanilang mga sarili kahit kinakailangan pa nila. At ang sino mang nakaligtas sa kasakiman ng kanyang sarili, magkagayon sila ang mga magwawagi. Tingnan nyo, ang sino man nakaligtas sa kasakiman ng kanyang sarili, magkagayon sila ang mga magwawagi. Tingnan nyo, subhanallah mga kapatid, hirap kaya kapag ikaw bilanggo na ng kasakiman ng sarili mo. Akala mo nanalo ka? Akala mo kumita ka? Akala mo yumaman ka na? Oo, yumaman ka nga, pero ang wala ka namang dangal. Wala kang dangal. Yumaman ka, pero hindi mo kaya ipalabas ang pera mo sa madla. Hindi mo kaya ipagmalaki ang iyong hirap. Kinukutya ka. Mayroon pa nga sa ibang lugar, subhanallah, sinusunog ka nilang mga tahanan. Wala ka talagang dangal, kapatid. Kaya nakakalungkot. Kung ganun ka, kaya dapat iligtas mo talaga ang sarili mo sa kasakiman na yan. Kaya kahit magnakaw ka ng milyon pa dyan. Kahit marami ka pang bahay, marami ka mga kutsi, ano pa dyan, meron ka. Nasa marangyang buhay ka na, pero wala ka ngang dangal. Kaya sagabal talaga mga kapatid sa pag-amin sa totoo lang ang walang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung wala kang takot, wala. Sagabal talaga, hindi ka makapagsabi ng katotohanan. Kasi nga, sanay ka na sa paggawa ng katiwalian, sanay ka na sa pagsisinungaling, sanay ka na sa mga bagay na puro kabuluktutan. Kaya merong isang hadith ito na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Muhammad Salam, maglalapitan ang panahon, yatakarabuz zaman, wa yankusul amal, wa yulqas shuhn wa yakthurul haraj. Qalu wa mal haraj? Qalu al-qatlu al-qatlu. Sinabi dito, maglalapitan ang panahon at mabawasan ang trabaho. Subhanallah, sa panahon natin nangyayari na 'to eh. Maglalapitan ang panahon, magbabawasan ang trabaho. Ngayon nagkaroon na ng AI. Wala na tayong ginagawa, puro makina na lang. At dadako ang kasakiman at dadami ang kaguluhan. Kanilang sinabi, ano po ang kaguluhan? Sinabi niya, ang patayan, ang patayan. Isinalaysay ni Muslim. Kaya dahil doon mga kapatid, itong hula ng Propeta Muhammad Salam sa Sahih Bukhari, ay nagtotoo na talaga eh. Tignan nyo, dadapo ang kasakiman sa atin, sa panahon natin. Akala mo, mga gaganda nila magsasalita, makabayan talaga, pero corruption pala ang kanilang mga kasalanan. Kumukuha ng mga kickback, o ano pa dyan mga pinagsasabi nila. Kaya, nakakatakot mga kapatid. Kasi nga, nagiging sagabal sa kanila ang kawalan ng takot sa Diyos. Inuuna pa nila ang kanilang mga sariling kahiyan. Inuuna nila, ayaw nila mapahiya. Kaya inuuna pa nila ang kanilang sariling kahiyan. Sariling posisyon.
katayuan, karangalan. At ang pinakamasama sa lahat, mga kapatid, inuuna nila ang kanilang kahibangan kaysa sa pag-amin ng katotohanan. Subhanallah. Kaya nakakalungkot, mga kapatid, kapag ikaw ang naging sagabal sa iyo ang kawalan ng takot sa Diyos. Kaya alhamdulillah, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't katakutan ninyo si Allah, abot sa inyong makayanan at makinig kayo at sumunod at gumugol dahil mainam ito para sa inyong mga sarili. At ang sino mang nakaligtas sa kasakiman ng kanyang sarili, magkagayon sila ang mga magwawagi. Allahu Akbar. Napakaganda, mga kapatid. Pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Kaya ang takot natin sa Diyos, mga kapatid, ang utos sa atin, pasanay ka na. Dapat abot sa iyong makayanan. Kaya mag-ano lang tayo, mga kapatid. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala mapagpatawad na maawain talaga. Kaya tingnan nyo, sa sobrang kasakiman na nila, mga kapatid, kinain na ang kanilang konsyensya. Kinain na. Hindi na makapagsigaw ang kanilang mga konsyensya kasi nga kinain na ng kasakiman. Kaya sa Islam, tingnan nyo, napakatindi talaga ang pagbabawas sa panunuhol. Tingnan nyo, mayroong nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wala ta'kulu amwalukum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu farikam min amwalin nasi bil ithim wa antum ta'lamun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at wag kakainin ang inyong mga kayamanan sa bawat isa, sanhi ng katiwalian, at wag isusuhol ito sa mga tagahatol upang makakain kayo ng ilan mula sa mga yaman ng ibang tao dahil sa kasalanan habang inyong nalalaman. Tingnan nyo, habang inyong nalalaman. Itong nakapakasakit sa lahat. Gumagawa ka ng kasalanan na iyong nalalaman. Binibigyan mo mga judge para tumahimik sila, para kumampi sila. Panunuhol yun eh. Tingnan nyo, ganun na ganun, mga kapatid, at mga hukom, tumatanggap niya sila. Kasi nga, naging sakim na rin sa kayamanan. Bibigyan sila ng milyon, ihingi pa ng 2 milyon. Ganun mga kapatid, naging sakim na. Hanggang nasanay na, hanggang ayaw na tumanggap ng 1 milyon. Tingnan nyo, 1 milyon, 2 milyon. Maliit lang yan na halagas para sa kanila. Subhanallah. Tapos, pangwaldas lang nila sa ibang lugar, pupunta sa casino, o ano pa dyan. Kaya napakasakit, mga kapatid, na marinig natin ang mga ganitong mga balita. Kaya alhamdulillah sa Islam, sabi sa hadith, na an Abdullah bin Amru, qal, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashi. Sinabi sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Abdullah bin Amro na sinumpa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga nanunuhol at ang nagpapasuhol. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya itong mga balita na ito, mga kapatid, sagabal yan eh, kasi bibigyan ka ng suhol, bibigyan ka, hindi ka talaga mag-aamin ng totoo. Magsisinungaling ka, magpapalusot ka. Ang iba naman, natatakpan ng kanilang mga konsyensya, binabaha ng mga tao. Wala eh, parang ano lang sila eh, dumadaan lang na parang walang nangyari. Kaya nasubrahan sila sa pagkukunwari. Alam nyo, ang pagkukunwari, isa rin yan sa mga sagabal sa pag-amin, mga kapatid. Isa sa mga nakakatakot na mga gawain niya. Kaya mali talaga kapag ikaw ganun. Kaya dapat alamin mo talagang reliyon natin, mga kapatid.
Kaya mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kullun ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Sinabi ng Allah, sabihin mo, bawat isa ay gumagawa ayon sa kanyang kapamaraanan at saka ang iyong Panginoon ang higit na nakakaalam sa sinong mas nagagabayan ng landas. Tignan nyo, gumagawa kahit anong kapamaraanan. Ibig sabihin, pinabayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala gumawa, pero mananagot lang tayo sa araw ng paghukom. Doon tayo sisingilin. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigay na kasi ng gabay. Hindi mo masisi si Allah. Binigyan ka ng gabay. Binigyan ka pa ng konsyensya. Binigyan ka pa ng mga tanda sa kapaligiran mo. Nagpadala pa siya ng mga mensahero. Nagpadala pa siya ng mga propeta. Nagbigay pa siya ng mga kapahayagan, mga batas, at mga ano pa, kahit lahat ng mga gabay binigay na ng Allah. Tapos sisihin mo pang Diyos, subhanallah. Kaya ang Allah ang higit na nakakaalam sa sino mang kanyang nagagabayan. Kaya mga sagabal na yung mga kapatid, yun, ingat kayo dyan. Hindi tayo dapat gumawa ng mga ganitong mga bagay. At isa sa mga bilang panghuli mga kapatid, sana makakuha tayo ng leksyon dito. Ang pag-amin mga kapatid ng pagmamahal. Alam nyo, pag-amin ng pagmamahal, isa sa mga sunna yan ng propeta Muhammad SAW. Kasi nga, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagmamamahalan sa kanyang mga kapwa manampalataya. Katulad sa hadith na inulat ni Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, na aking narinig na sinabi ng propeta salam, na ayon sa kanyang Panginoon na ay nagsasabi, karapat dapat sa aking pag-ibig ay para sa mga nagmamahalan para sa aking kapakanan. At karapat dapat sa aking pag-ibig ay mga nagbibigayan para sa akin. At karapat dapat sa aking pag-ibig para sa nagdadalawan para sa akin. At nagmamahalan para sa kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa minbar mula sa liwanag sa lilim ng trono sa araw na kung saan walang lilim bukod sa kanyang lilim. Sinalaysay ni Ahmad. Kaya yun ang isa sa mga natin mga kapatid, pag-amin ng pag-ibig sa ating kapwa manampalataya. Ngunit kung haram mga kapatid, kung hindi mo kasi iba akala nila para sa pagkalahatan, hindi, meron yang doon. Bawal ka magtapat ng pag-ibig mo sa hindi mo asawa. Ibig sabihin sa opposite sex mga kapatid, bawal ka dyan magtapat. Mag-amin ka ng iyong pagmamahal. Meron ngang patwa dito, sabi dito, hindi pinapahintulutan para sa aminin sa babae ang tungkol sa iyong pagmamahal sa kanya. Kung kapwa mo kasarian, walang problema. Pero kung hindi mo kasarian, sabi mo aminin pagmamahal, bawal yun. Kasi nga, maari itong magbukas ng pinto ng tukso. Kung kaya mo naman gastusan, ay alukin mo siya ng kasal. Alukin mo ng kasal ang tagapangalaga ng babae. Kaya yun, isa sa mga, kasi yun ang pinakamahusay na panggamot sa nagmamahal. Kaya ito, hindi nyo, ganun ang patwa, kasi akala ng iba ganito. Mag-amin ka ng pagmamahal sa kahit sino, di ba? Huwag kang ganun mga kapatid. Kasi nga maliligaw ka ng landas. Kaya inshallah sana meron kang napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.